I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Oh, di ba? Nagkamali ba ako? Ayan na. Nanggugulo na sila. Sara sila pulong, yung plano na nila, ginagawa na nila. With the INC, naglabas na sila ng pera, ready na yung mga suicide bomber, ready na yung mga suicide assassin, na mga ISIS at BIFF ba yung tawag dyan. Kasi yung dumating sa akin na intel, yung malalim yung pagkakasalita nila sa mga military words, hindi ko maintindihan. So ipinasa ko na lang na talagang sa darating na November 16, 17, and 18, magkakaroon ng gulo. Boss, binata ako. Painom nga muna ng tubig. Excuse me. Magkakaroon siya ng gulo kasi ang gusto nila pababain si PBBM. Hindi mo naman mapapababa si PBBM kung sigaw ka lang ng sigaw na BBM resign. BBM resign hanggang sa kapusing ka, maubusan ka ng boses. Hindi bababa ang presidente. Bababa lang, may chance lang na bumaba ang presidente or mapababa ang presidente kung ang mangyayari ay yung katulad ng kay Cory. Yung papasukin nila ang Malacanang. So dahil sa nakakasanayan from 16 to 18 at yan ay yung huling baraha ng mga Duterte para maipanalo nila at mapababa nila si PBBM, kinakain ko linang mapababa nila si PBBM, syempre may gulong mangyayari. Nasa script lahat yan, even yung paglabas ni Saldico kahapon. Nasa script yan. Nung lumabas si Guteza, lumabas siya para paapuyin yung galit ng tao kay Martin Romualdez, kay Congressman Martin. Ngayon naman, lumabas si Saldico para paapuyin lalo ang galit ng mga tao kay Congressman Martin at kay PBBM na sinasabi niyang may kinalaman dun sa BICAM insertion, which is Diyos ko, vinito na nga. At saka kung gusto nga naman ng presidente na magkaroon siya ng pera sa NEP pa lang, nilagay niya na yan, hindi na sa BICAM. Kasi NEP ang presidente ang nagdesisyon sa NEP ng isang ahensya. So doon pa lang, di sana, nag-insert na siya, para meron siyang kitain, di ba? Mali kasi yung script, maling-mali. Kung dati na sinasabi kasi ni Saldico na ayaw daw siya pauwiin. Pero hindi, meron isang article na pinauwi siya. Ayaw niya umuwi. Pangalawa, kung nangurakot din si BBM, kung nangurakot din si Martin Romualdez at nangurakot ka rin, pare-pareho kayo nangurakot, bakit natatakot kang lumabas? Kung may ebidensya ka, bakit hindi mo ilabas? Diba? Yun lang naman yun. Higit sa lahat, makapangyarihang tao ka, Saldico. Sa mga politicians, isa ka sa powerful kasi sobrang yaman mo and GMA base pa lang. Talagang umaariba ka na. From GMA to BBM nga, napasok mo. At biro mo, ang salin mo. Noong 2019, hindi ka pa pumapasok sa Congress, is nasa 4 billion na yata yung salin mo eh. Sa dami mong business, may mga hotels ka, resorts, ayan, tapos, yung construction company mo. Diba?
marami ka pang actually yung ano niya, yung mga jet, ano niya yun business niya rin yun. Pinaparentahan niya rin yun. Parang ang alam ko, umpisahan niya lang yata ang ano yun yung ihanap ng magpa-market, parang ganun. Marami siyang business, talagang umalig ba siya ng panahon ni GMA hanggang kay Duterte. Info na ilinabas. Tapos, may isang bagay akong hiniling na ilabas nila dahil yun ang makakapagpabagsak kay Sara. Hindi sila gumalaw. Kaya sobrang sama ng loob ko kasi bukod sa naawa ko dun sa tao na ipinangako ko na ipaglalaban ko siya, ayoko talagang may makaupong Duterte, na may makabalik na Duterte dahil sobra talaga yung kademonyohan ng mga yan. Biro mo, impeachment pa lang, hindi pa nag-decide ang Supreme Court, inilapit ko na to sa matataas na tao na kung gusto niyo matuloy ang impeachment ni Sara, ilabas niyo siya. Ito yung sinasabi kong alas. Wala. Hindi sila nakinig. Basta ako, linatag ko na lahat. Pero alam ko lahat ng ginawa ni Sara tungkol dun sa confidential funds, ang pera sa DepEd. Naikwento sa akin yan. Documented sa akin yan. Kaya ako, naniniwala ako na yung confidential fund is linustay. Ang confidential fund kasi saka ang intelligence funds, lalo na kapag nasa mataas na position ka, ginagastos talaga yan sa mga militar, sa mga sundalo mo, sa mga private army mo. Kasi pag nagkaroon ng destabilisasyon or yung parang tinatawag na kaguluhan, nangyari kaguluhan na apektado ang bansa, ayan, kailangan mo yan. Kailangan mo ng intel, kailangan mong malaman kung sino yung mga kumakalaban sa'yo, kailangan mong malaman kung sino yung mga kakalabanin mo, diba? Lahat yan napupunta sa mga militar, sa mga alaga nila sa Sara Armies. Ilan bang Sara Army? Paano nyo ba yan sisweldohan monthly? Yung mga 3,000 yata merong Sara Armies. Yung mga retired generals, Sara Army yan. Yung mga Marines na retired. Iba pa kasi yung tawag nila dun sa talagang militar na may posisyon tapos DDS pa rin. May grupo silang tawag dyan yung basta maalala ko rin yan. Kaya remember na gusto ni Sara dati makuha DND, Department of National Defense. Di ba? Kababae mong tao. So, DND yung kukunin mo. Ibig sabihin, gusto mo maging powerful. Unang-una, kailangan mo yun kasi wala kang alam. Hindi ka nga ganun katalinuhan. Wala ka naman nagawa sa bayan. Paano ka magiging presidente? Di, kudita, saka militar. Yun yung tanging paraan para maging presidente ka. Pero kung magbobotohan ngayon, as isasama mo si Lenny, ay, lot-lot ka, girl. Wakeme. Lot-lot ka. Hindi yan titigil. Hindi niya paaabutin yung time na pwede siyang i-impeach uli. Kaya yan nagmamadaling makaupo, pati ang INC, nagmamadali din, akala mo nilakad. Akala mo naman may ambag sa bayan, nagbabayad ng tax para mag-rally, di ba? Di ba libre sila sa tax kasi nga religion sila. Tapos bukod pa dun, may pwesto pa yan sa sa gobyerno, si Eduardo, Special Envoy for OFWs. Hindi mo alam kung anong pinaglalaban nila. Parang yung kailangan mo mapababa si PBBM agad. Anong meron? O yan, mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Feebles. Napapanood ko yung mga video niya. Actually, bago itong rally ng November 16, 17-18, napanood ko yung isang video niya na sinasabi niya mayroong mga pasabog yung side ni Sara Duterte. Kaya, ayun. 'Di ba? So, ito, sana makarating sa PNP, AFP, na protektahan niyo po ang bansa natin, na sana po huwag kayong magpadala sa mga buyo-buyo or mga pakiusap ng mga retired generals. Focus lang po kayo na pagprotekta sa mamayang Pilipino, of course,
sa ating mahal na Pangulo dahil alam po ng mga kasundaloan natin nito na si PBBM may mabuting puso at magaling na leader ng bansa ito. So dahil dito mga kababayan, siyempre kumbaga nakaka-alarma itong sinabi ni Feebles na sinasabi kasama yung ISIS, yung mga yung mga armisara at isa pa yung mga bandidong Muslim na sinasabi niya. Siyempre napanood nyo, 'di ba? Napakinggan nyo. Iyon po ang dapat ingatan, 'di ba? Siyempre hindi natin alam baka may membro ng triad na nakapasok dito. Style ni yung style ni Cory Aquino ang gagawin ni Sara Duterte dito. 'Di ba? Yung sinabi din ni Peebles, yung script na ginawa ni Saldico ay plano na po 'yan. So, dahil diyan mga kababayan, kung natatandaan niyo yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., involved din ang bansang Chihuahua. Kung yung natatandaan niyo po yung balita na nagkaroon po ng mga armas shipment galing sa China at nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. na magkaroon sana ng ng kaguluhan ng panahon na yon, kaso lang ang nangyari is ay nalaman kaagad ng ating kasundaloan yung balita na nagkaroon po ng shipment ng isang barko na baril para lang gagamitin ng mga mga makakaliwa nung panahon na yung mga NPA. So hindi po natuloy, nagkaroon po ng bakbakan diyan sa Isabela, correct me if I'm wrong. So ngayon sa aking paningin lamang, maaring may involved ng mga Chihuahua sa pamamagitan ng membro ng mga triad. Who knows, no? So, kailangan maging maingat ang ating kapulisan, ang ating kasundaluan bukas, no? So, and of course, mga kababayan, hinihiling ko lang po sa inyo yung dasal na sana po ang Panginoon ay gumawa ng paraan na hindi po matuloy, no? Na itong mga balak nila panggugulo. Dahil alam po natin maganda ang daloy po ng ang ekonomiya ng bansa, no? So kung nagkaroon po ng pagtaas ng dollars ay natural lang po 'yon, very common. Yung panahon ni Duterte nga 60, 'di ba? Naabot doon nga sobra-sobra pa. Dahil alam po natin Christmas season, natural 'yon, may pagtaas ang mga bilihin. Hindi ba kayo nagtataka pag every Christmas season ganun talaga 'yon, may mga pagtaas ng bilihin? Well, anyway, mga kababayan, sa sinabi ni Feebles, maaring may katotohanan po yan. Ito na nga, totoo po yun. Dahil ito si Saldico, uulitin ko, yung sinabi niya po ay part po ng distab yan laban kay Pangulong Marcos Jr. Sabi ko nga, para plano po nila yan para gatungan ng mga taong bayan para magalit. Kay Pangulong Marcos Jr. Biro nyo, tinarget talagang ang ating mahal na Pangulo at sa kabilang banda na wala namang katotohanan. Yan po ay plano, parte po yan ng destabilization. So, dahil dyan, sa sinabi ni Peebles, naalala ko po yung sinabi ni dating pulis, yung hitman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Las Cañas, na pag sidigong ay hindi po titigil yan. Gaganti at gaganti. Para kompleto, detalyado mga kababayan, siyempre before that, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Panoorin nyo po ito. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Okay na? Eto na. Sigurado may plano yan si Mayor. Iba ito pagka siya na magiging kalaban mo. Talagang gagawa ito ng katraidoran talaga. Hindi ito lalaban na parehas o harap-harapan na legal. Hindi po. Hindi, gagamit yan ng narcomoney at mga tauhan ng triad. Na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na droga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey Ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga users, enforcers sa Davao City, pangalanan ko na. Si Daniel, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DTS.
Rinig nyo yung sinabi ni Mr. Arturo Las Cañas, dating hitman ni Digong yan, ano. So, kung napapansin nyo ngayon, sa nangyayari ngayon, sa plano nilang distab laban sa Pangulo, hindi ba kayo nagtataka? Maraming nababanggit na retired generals. Anong sinabi niya? Anong sinabi ni dating police, Arturo Las Cañas, na dating hitman ni Digong? Anong sinabi niya? Hindi magpapatalo si Digong. Siyempre Duterte po yan, gagamit po yan, narcotic money ba? At saka membro ng triad. Yan ang isa po sa mga iniisip ko. Pag hindi po nila nakuha or patalsikin ng Pangulo, ito kaisipan ko lamang. Ako minsan ang isip ko talagang lumalayo na sa mga mangyayari. Kaisipan ko lamang ito. Posible po yan, gagamit sila ng mga sniper o itong mga triad na ito. Sabi ni mismo rin ni Las Cañas na ito si Pulongges, na tinatawag nilang youthman na pukpuk, ay membro po yan ng triad. Tama po yun. Nakikita ko ngayon sa sitwasyon, no? Yung plano nilang distab laban sa Pangulo, gumagala po ang pera nila, mga kababayan. Isa po yan sa basihan po sa sinasabi po ni Mr. Arturo Las Cañas, na kung saan isa sa mga matinding star witness laban sa dating Pangulo. Nandyan po siya sa ICC, no? So, malinaw dito po, mga kababayan. Malinaw na malinaw. Lumalabas na po ang mga pera nilang milyon-milyon para magbayad ng tao, no? Ganyan si Digong, mga kababayan. Ganyan sa gumanti. Pero kung titingnan nyo mabuti ang galaw ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, mapapansin nyo po, no? Bakit nasabi ko po yun? Ito po ay batas ang lagi niyang pinapairal. Hindi po dahas. Alam po natin yan. Kung kakasuhan man isa sa mga alipores ni Digong, yan po ay batas ang umiiral. Dumidepende po tayo sa batas. Yan po si PBBM. Hindi po pwede na ipakulong ang isang tao na hindi po dumaan sa proseso, kasi batas po ang kumakalaban dito sa mga tao na nasasangkot sa mga kasamaan na ginagawa nila sa kapwa nilang tao. Biro nyo yan? So, malinaw dito, mga kababayan, yung sinasabi ni Mr. Las Cañas na gumagana po ang kanilang kwarta para magbayad po ng tao. 'Di ba? Sana po, no? Ako'y nanawagan sa ating mga mahal na kababayan ng mga Pilipino. Huwag po kayo masilaw sa pera, mga kababayan. Itong pakatandaan nyo. Huwag nating hayaan na bumalik ang mga yan sa palasyo. Magiging kawawa ang bansang ito, sinasabi ko sa inyo Pag nakaupo yan, ang mga yan, sigurado ma-watch out lahat ang issue laban sa kanila. Babalik na naman ang mga chihuahua na naghahasik ng lagim sa pamamagitan ng pugo. Di ba? Walang mangyayari sa bansa pag babae ang nakaupo. Di ba? Huwag natin po hayaan, mga kababayan ko. Huwag natin hayaan na masisilaw tayo sa pera. Ang pera na po na yan ay madaling kitain kung magtatrabaho ka at pagtyatsagain mong kikitain yan. Di ba? Huwag po tayo sumali sa mga kasamaan na sugo ng demonyo, maghasik lang ng lagim. Nako, karma po ang aabutin natin dyan, mga kababayan. Tandaan po natin, si PBBM lang ang pag-asa ng Pilipinas. Nakikita natin ang kanyang kawanggawa, ang kanyang leadership, na lahat nakikinabang, ginagawa niyang paraan para gumanda ang bansang ito. Galit sila. Galit sila kasi tagilid na sila maiimbestigahan kasi sila, kaya siya ni puwersa ang mga kalaban niya na gusto siyang patalsikin, maglulunsad sila ng distab. Kaya sabi ni puwersa ang kanilang kwarta para mabayaran yung mga tao
na kaya nilang bayaran. Na sana po, wag tayo magpatinag sa mga pera na yan. Dahil delikado po ang buhay natin. Tatanggap ka ng pera galing sa kanila. Sasama ka sa kaguluhan. Kung nagkataon na puruhan ka ng bala, ano ngayon ang mangyayari sa'yo? Nasa huli po ang pagsisisi. Mga kababayan, alagaan po natin ang bansang Pilipinas. Dumadaan na po tayo sa mga mahirap na kalagayan in the past. Huwag naman natin pong hayaan uli na malalagay sa alanganin. Gusto niyo po sakupin tayo ng China? Pag yan si Sara Duterte nakaupo sa Malacanang? Huwag naman, mga kababayan, kawawa ang bansang Pilipinas. Sino magsasuffer? Ang mamamayang Pilipino. Hindi po sila kasi mayaman na po sila eh. Yan ang pakatandaan po natin. Ito po ako nagsusumamo na huwag natin hayaan na makabalik sa Malacanang at huwag natin suportahan itong mga tao na nasa likuran ng destabilisasyon. Alam nyo naman kung sino po ang gustong pabagsakin si PBBM. Sino po ang mga tao na yan. Kilala nyo po sila. Huwag po kayong sumama. Bagkus, manalangin lang po tayo para sa kapayapaan po ng bansang ito. Ang bansang ito ang pag-asa lang ng ating mga kababayan, kundi ang Pangulong Marcos Jr. Siya lang tanging may malasakit, mapagmahal. Nang dahil lang sa kanya, nabibisto ang mga korupsyon na nangyari, dekada na po. No? Tulungan po natin ang Pangulo. No, ipagdasal po natin ang bansa na magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa. Pagtutulungan na lang. Hindi malayo po. Tayo po ay angat pag tayo po ay magkakaisa. Di ba? So, malinaw po itong sinabi ni Mr. Las Cañas talaga. Gumagana po ang pera nila para sa distab na yan. Di ba? Pag tayong bumalik sa mga nakaraan, kawawa ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon unti-unting gumaganda. Di ba? Dahil si PBBM ang namuno, ganun talaga. Pag Marcos ang namuno, the best. At ngayon, dahil the best ang Marcos mamuno, iniisa-isa niya ng mga kurakot. Yan ang ayaw po ng mga kalaban nila. Bakit? Naaapektuhan ang mga negosyo nila kasi mga illegal ang mga negosyo nila. Masasakutin na sila kasi. Ganun si PBBM. Kung gaano niya kamahal ang kanyang bansang Pilipinas. Kaya, sa mga kababayan natin, tandaan natin, mga kababayan, huwag tayo sasama sa rally. Wag, para hindi tayo mapahamak. Alagaan po natin ang bansa natin ito at tulungan po natin ang mahal na Pangulo. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.